Regan's point of view. Nanggagalaiti ako sa galit dahil sa ginawang pag-iwan sa akin ni Nathalie sa mismong araw ng kasal namin. Nakita kong nagbubulungan na ang ibang mga bisita at alam kong ako ang pinagbubulungan nila. Hindi ko matanggap ang kahihiyang ginawa sa akin ni Nathalie dahil nagmukha akong tanga na katawa-tawa sa paningin ng mga taong nandoon. Nagmamadali akong umuwi ng bahay sa pag-aakalang nandun si Nathalie. Ngunit wala ito ron. Tanging sulat lamang nito na nakapatong sa ibabaw ng drawer ang nakita ko. Galit kong dinampot at binasa ang laman ng sulat. Bigla ko na lamang naikuyom ang isa kong kamao nang mabasa ang sulat ng dalaga. Nakasuot doon na sumama ito sa lalaking bago nitong mahal. Sa labis na galit na nadarama ko ng mga oras na yon, ay pinagpupunit ko ang sulat niya. At nang hindi pa ako makontento ay pinagbabato ko ang mga gamit na bawat mahawakan ko. Ang akala ko nun, yun lamang ang kasalanan sa akin ni Nathalie. Ngunit mali ako dahil natuklasan kong ninakaw niya ang lahat ng pera ko sa bahay na nagkakahalaga lang naman ng 100 milyon. Bakit mo nagawa sa akin to, Nathalie? Bakit? Minahal kita. Binigay ko ang lahat-lahat sa'yo tapos ito pang igaganti mo sa akin. I hate you, Nathalie. I hate you so much. Mapait akong napangiti dahil hindi ko inakala na ang isang katulad ni Nathalie na hindi makabasag pinggan ay nasa loob palang kulo. Naalala ko pa nung una kaming magkita sa mall. Katatapos lamang noon ang meeting ko sa isang client nang may makabanggaan akong babae habang palabas ako ng resto. Natapon sa suot kong tuksido ang kapeng hawak niya. Galit ko siyang hinarap. Ang lawak-lawak ng mall na ito tapos hindi mo ako nakita? Pasensya na po, sir. Nagmamadali po kasi ako kaya't hindi ko po napansin. Hinging paumanhin niya sa akin habang nakayuko. May kinuha siya sa loob ng bag niya at tissue pala yun. Lumapit siya sa akin at pinunasan niya ang tuksido kong natapunan niya ng kape. Ilang minuto rin itong pinunasan ng tissue ang tuksido ko bago nag-angat ng mukha at humarap sa akin. Biglang tumigil ang mundo ko nang masilayan ng kanyang mukha. Napakaganda nito kahit na wala itong makeup at lipstick. Ang mga mata nitong singkit at ang mga labi nito na manipis lamang. Ngunit kay pula na sa tingin ko'y kay sarap halikan. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong sa akin ng babae at nagpabalik sa realidad ko. Yes, I'm okay. Pasensya na po talaga. Hindi ko sinasadya na matapunan kayo ng kape. Hayaan niyo po next time mag-iingat na ako sa paglalakad. Okay. Tanging sagot ko na lamang sa babae. Iyon ang una naming pagkikita ni Nathalie. At alam ko kagad sa sarili ko na tinamaan ako sa babae. Pinareview ko ang CCTV para alamin kung saan nagpunta ang babae after naming magkabanggaan. Gamit ang pera ko ay pinaimbestigahan ko siya at napag-alaman kong dalawa lamang silang magkapatid. Wala na akong sinayang na sandali. Kaagad akong nakipaglapit sa kanya at makalipas ang 3 buwang panliligaw sa dalaga, nakamit ko rin ang matamis niyang oo. Simula nang maging kami ay hindi ko na siya pinagtrabaho pa sa factory na pinapasukan niya. Ako na rin ang bumuhay sa pamilya niya. Sa bahay ko na rin tumira ang dalaga at magkatabi kami sa iisang kama. Walang gabing hindi namin pinagsasaluhan ang init ng aming mga katawan dahil doon ay mas lalo ko siyang minahal. Wala pa mang 1 taon ang relasyon namin ay niyaya ko kagad siyang magpakasal. At kitang-kita ko sa mukha niya kung gaano siyang kasaya. Ngunit hindi ko inaasahan na sa araw mismo ng kasal namin ay hindi siya sisipot. At ang masama pa ron, pinagnakawan niya ako bago siya umalis. Hindi ko na alam kung nasa na siya ngayon. Nag-hire ako ng private investigator. Pero hanggang ngayon wala pa rin silang makuhang impormasyon kung saan to nagpunta. Pinamanmanan ko rin ang kilos ng buong pamilya nito. Ngunit sa tingin ko ay hindi talaga alam ng mga ito kung nasan ba si Nathalie. Wala akong choice kung hindi ang takutin sila na sila na ang ipakukulong ko oras na hindi lumabas sa pinagtataguan si Nathalie. Naputol ang pagbabalik tanaw ko nang magsalita si Rex sa likuran ko. Kamusta na ang lakad mo, Rex?
Tanong ko sa kanang kamay kong si Rex. Matagal ko na siyang tauhan kaya't halos kaibigan na rin ang turing ko sa kanya. Katulad pa rin ng dati. Pero yung kapatid ni Nathalie, gusto raw kayong makausap. O sige, payag ako makipag-usap sa kanya. Tawagan mo siya Rex at papuntahin mo rito. Masusunod, boss. Nang muli akong mapag-isa sa veranda, ay nilago ko na ang natitirang alak sa basong hawak ko. Bigla akong napaisip at nagtaka kung bakit gusto kong makausap ng bunsong kapatid ni Nathalie. Samantalang hindi pa naman kami nagkikita dahil tanging sa larawan ko lamang ito nakikita. Nasa probinsya ito sa pangangalaga ng lola nito at doon din to nagtatrabaho bilang nurse ayon kay Nathalie. Marahas akong napabuntong hininga. Kinabukasan, mahihinang mga katok ang nagpagising sa akin. Nang buksan ko ang pintuan ay si Manang Alice pala, ang mayordoma sa bahay ko. Good morning ho sir, pasensya na ho sa istorbo pero may babae ho kasing naghahanap sa inyo. Babae? Sino raw? Si Salvador daw po ang pangalan niya at kapatid daw ho siya ni Ma'am Nathalie. Napakunot ang noo ko ngunit maya-maya'y naalala ko kung sinong babaeng bisita ko ng ganun kaaga. Sige Manang Alice, papasukin mo siya at pakisabi pababa na ako. Sige ho sir. Kaagad akong nagpalit ng damit at bumaba para harapin ang kapatid ni Nathalie. Ngunit natulala ako nang makitang isang babaeng nakaupo sa mahabang sofa sa salas. Napakaamo ng mukha nito na para bang walang kamuang-muang sa mundo at ang kutis nito na mamula-mula. May pagkakahawig din to kay Nathalie. Ngunit mas maganda to kaysa sa atin nito. Tumikim ako para ipagbigay alam sa babae na nando na ako. Kaagad tong nag-angat ng tingin sa akin, dahilan para magtama ang mga mata namin. Magandang umaga, Sir Regan. Ako po si Izzy, ang bunsong kapatid ni Ate Nathalie. Tura ng dalaga habang nakatingin pa rin sa akin. Anong may paglilingkod ko sa kapatid ng babaeng nanloko sa akin? Matigas kong saad sa babae. Nandito po ako para makiusap sa inyo na pwede po bang hulugan ko na lang ang perang kinuha sa inyo ni ate? Hanggang sa mabuo ko ang 100 milyon. O di kaya pwede ako sa inyong mamasukan kahit nakatulong. Please po, parang awa nyo na. Huwag nyo po kaming ipapakulong. Mahabang saad nito sa akin. Marahas akong napabuntong hininga. Tinignan ko siya mula ulo hanggang talampakan. Saka ko umikot sa kanyang harapan. Maganda ang kapatid ni Nathalie at may magandang katawan na kaagad na magugustuhan ng mga lalaki. Sige, buong 100 milyon na ninakaw sa akin ng kapatid mo ang pera ko. Kaya't gusto kong ibalik mo yun sa akin nang buo rin. Bibigyan kita ng palugit hanggang bukas ng hapon. Kapag hindi mo na ibalik ang pera ko, pasensyahan na lamang tayo. Ipakukulong ko kayong lahat at kukunin ko sa inyo ang bahay, pati na ang lupang sinasaka ng mga magulang nyo. Sa galit ko'y bigla na lamang itong lumuhod sa aking harapan. Umiiyak tong nakikiusap sa akin na huwag ko silang ipapakulong dahil matatanda na ang mga magulang nito. Nang hindi ako nagsalita'y lumapit to sa akin habang nakaluhod. Hinawakan ng dalagang kamay ko at muling nakiusap sa akin. Ako na lang ipakulong mo. Huwag mo nang idamay ang mga magulang namin. Masyado na silang matanda para magdusa. Nakikiusap ako sa inyo. Gagawin kong lahat ng sasabihin nyo o ipag-uutos nyo. Huwag nyo lamang kaming ipakukulong. Really? Gagawin mong lahat? Opo Mr. Lim. Gagawin ko ang lahat-lahat. Then marry me easy. At bigyan mo ako ng isang anak na lalaki. Pag nagawa mo na ang gusto ko ay kalilimutan kong lahat ng atraso sa akin ni Nathalie. Sa oras na mabigyan mo ako ng anak na lalaki, pwede mo na akong iwan. Dahil anak lang naman ang habol ko. Bigla itong natahimik sa tinuran ko at napatingin sa mukha ko. Alam kong mahirap ang gusto kong mangyari. Dahil sa wala namang kasiguraduhan na sa oras na mabuntis ko ito, ay lalaki kagad ang magiging anak namin.
Ngunit wala na akong pakialam pa ron. Ang mahalaga sa akin ay magkaroon ng anak na siyang magiging tagapagmana ng mga kayamanan at ari-arian ko. Pasensya na po Mr. Lim, ngunit hindi ko kayang magpakasa sa isang lalaki hindi ko naman mahal. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan para mabayaran kayo. Bigla na lang akong natawa sa tinurang yun ni Easy. Masyadong malaking halaga ang 100 milyon. Baka abutin to ng 10 taon bago mabuo ang halagang yon. Okay, ikaw ang bahala. Bibigyan kita ng palugit hanggang bukas ang hapon. Kapag hindi mo na ibalik ang pera ko, pasensyahan na lamang tayo. Iyon lamang at mabilis ko na siyang tinalikuran. Ngunit sinundan niya ako hanggang sa makarating sa pintuan ng kwarto ko. Masyadong malaki ang halaga ng 100 milyon. Hindi ko yun mabubuo hanggang sa bukas ang hapon, Mr. Lim. Baka naman may ibang paraan. Kahit na ano gagawin ko. Basta... Pinutol ko ang iba pa sana niyang sasabihin gamit ang mga daliri ko. Pinaglandas ko yun sa manipis niyang mga labi. Ngunit kay lambot na sa tingin ko ay kay sarap halikan. Sinabi ko na ang gusto ko kanina, Easy. Pakasalan mo ko at bigyan ng anak na lalaki. Tapos ang problema niyo. Oh sige, pumapayag na akong magpakasal sa inyo. Ngunit paano naman ako makakasigurado na sa oras na mabigyan ko kayo ng anak, hindi niyo na kami maipakukulong? Meron akong isang salita, Easy. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Tumango ito sa akin bilang pagsang-ayon bago nag-umpisang humakbang pababa. Ngunit maagap kong pinigilan ng kanyang isang kamay. Bukas sa bukas din, ipasusundo kita kay Rex dahil gusto kong makasal na kagad tayo sa lalong madaling panahon. Nang makaalis ang dalagay, tinawagan ko ang best friend kong si Gab para yayaing uminom sa bar. Nagulat pa ito nang ikwento ko sa kanyang alok ko sa kapatid ni Nathalie. Are you stupid? Anong pumasok dyan sa kukote mo at inalok mo ng kasal ang kapatid ni Nathalie? Saad nito sa akin habang nakangisi. I don't know. Basta't iyon na lamang ang lumabas sa bibig ko. Okay na yun. Para kapag nalaman ni Nathalie ay lumabas kagad siya sa lunggang pinagtataguan niya. Pero Regan, paano ka naman nakakasigurado na sa oras na mabuntis ang babae ay lalaki kagad ang anak nyo? Paano kung babae? Napaisip ako sa sinabi niyo ni Gab tsaka umiling. May point naman ang kaibigan ko, ngunit ayoko na munang mag-isip ng negative. Ang mahalaga sa akin ay magkaroon ng anak. Kinabukasan nga ay pinasundo ko kay Rex si Easy. Dahil nasa opisina ko kaya't ipinagbilin ko sa katulong na sila na ang bahala sa dalaga. 11:00 na ako ng gabi nakauwi. Marami kasi akong trabaho na tinapos. Pagpasok ko ng kwarto ay nabungaran ko ang natutulog na dalaga. Maingat ako naglakad papalapit sa kama. Pinagmasdan kong mabuti ang mukha ng dalaga. Mas maganda pala itong talaga kay Nathalie, lalo na sa malapitan. Hindi ko maintindihan ng sarili ko pero sa mga labi niya naglanding ang mga mata ko. Napalunok ako bigla nang gumalaw siya at humarap sa akin. Ang amo ng kanyang mukha at kay kinis. Kay sarap haplusin. Bago pa ako tuluyang mademonyo ay mabilis na akong tumalikod at lumabas ng kwarto. Kinabukasan, agad kaming ikinasal ni Easy ng kaibigan kong mayor. Tanging si Gab lamang ang naging saksi sa pagpapakasal ko sa dalaga. Congratulations bro! Bati niya sa akin sa ngumiti ng nakakaloko. Thanks! Maiksi kong tugon. Pagka-uwi namin ng bahay ay kaagad umakyat ng kwarto si Easy. Habang ako naman, mag-isang naiwan sa salas. Nagtungo ako ng minibar at doon ay nagsalin ng alak sa baso. At pagkatapos ay saka ko yun ininom. Halos makalahati ko ng wine kaya pala medyo tipsy na ako. Pagkapasok ko ng kwarto ay siya namang paglabas ng banyo ni Easy. Nagulat pa ito nang makita ko at naramdaman kong naiilang to sa akin. Dahan-dahan ko siyang nilapitan at sinuyod ko ang kanyang kabuuan. Ngunit sa mga labi niya napako ang tingin ko. Relax my dear wife.
Hindi naman ako nangangain ng tao. Ramdam kong panginginig ng katawan niya nang hapitin ko siya sa bewang para mapalapit sa akin ang kanyang katawan. Amoy na amoy ko ang mabango niyang katawan na nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa akin. Humarap ako sa kanya at walang paalam na basta na lamang siyang siniil ng halik sa mga labi. Nagtagal ang halik na yon, ngunit hindi nito tinutugon na ikinainis ko na. Nang bitawan ko ang mga labi niya, isunod kong hinalikan ng kanyang batok. Pababa sa mapang-akit nitong mga dibdib. Napasinghap ito nang gumapang ang mga palad ko sa dibdib nito. Akma ako na sanang tatanggalin ang towel na nakatakip sa katawan nito nang pigilan niya ang kamay ko. Inis ko siyang tinignan na kinayo ko naman ito. Huwag mo akong pigilan, Easy. Remember, kasal ka na sa akin at asawa na kita. Lahat pwede kong gawin sa'yo. Inis kong wika sa kanya. Mr. Lim, hindi pa kasi ako handang ipagkaloob sa iyong sarili ko. Sana bigyan mo pa ako na kahit na ilang araw pa para lang makapag-isip-isip. No! Kasal ka na sa akin. Kaya't pwede ba? Huwag ka nang mag-inarte pa. Ipapaalala ko lang sa iyo hindi porket pumayag ka na magpakasal sa akin, ligtas na kayong buong pamilya. Dahil hindi pa hanggat hindi mo ako nabibigyan ng anak na lalaki. Muli ko siyang siniil ng halik. Ngunit sa pagkakataong yun ay mga halik na mapagparusa at wala akong pakialam kung masaktan ko man siya. Habang magkahinang ang mga labi namin ay marahas kong tinanggal ang towel na kabalot sa kanyang katawan. Tumambad sa akin ang kanyang kabuuan. Bigla akong napalunok. Tinulak ko siya sa kama saka mabilis ang kilos na umibabaw ako sa kanya at muling sinakop ang kanyang mga labi. Habang ang mga kamay ko ay malayang naglalakbay sa kanyang makinis na katawan. Hanggang sa marating ng kamay ko ang maselang parte ng katawan ng dalaga. Bigla itong napaliyad, dahilan para mas lalo ko pang pag-igihan ang ginagawa ko. Ilang sandali pa'y naganap na ang pag-iisa ng aming mga katawan. At hindi na ako nagulat nang malamang virgin pa ito. Walang kapaguran na inangkin ko siya ng gabing yun. Hanggang sa makatulog na lamang ako sa ibabaw niya. Easy's point of view. Bigla akong napauwi sa amin nang tawagan ako ni inay at sabihin sa akin ang problemang kinakaharap nila dahil sa ginawa ng atin Nathalie ko. Pagkarating ko ng bahay ay agad akong sinalubong nila nanay at tatay. Ikinuwento nila sa akin ang banta sa kanila ni Regan Lim, ang lalaking mapapangasawa ng kapatid ko. Hindi ko pa ito nakikita pero base sa mga kwento ni ate, ay mabait at halos ito na rin ang bumubuhay sa amin simula nang magsama sila ni ate. Wala akong sinayang na sandali. Kagad akong nagtungo sa bahay ni Regan Lim sa Makati para makausap to. Ngunit hindi ito pumayag. Baka sa mukha nito ang galit para sa ate ko. Nagulat pa ako nang titigan ako nito mula ulo hanggang talampakan. Yung titig na para akong hinuhubaran. Oo, aaminin kong gwapo ang lalaki ngunit nakakatakot ang mukha nito kapag galit. Mas lalo akong nagulat nang sabihin nitong pakasalan ko siya at bigyan ng anak na lalaki. Akala ko'y nagbibiro lang ngunit seryoso pala talaga ito. Noong una hindi ako pumayag. Ngunit hindi nagtagal ay napapayag na rin ako. Lalo pat mga magulang ko nang pinag-uusapan. Hindi ko hahayaan na makulong ang mga magulang ko at magdusa nang wala naman silang kasalanan. Kahit labag sa kalooban ko, ay napilitan ako magpakasal kay Regan. Kahit hindi ko alam kung ano bang klaseng tao ang magiging asawa ko. Nang matapos ang kasal namin, ay kaagad kaming umuwi ng bahay niya dahil wala namang salo-salong naganap. Ni hindi nga alam ng magulang ko na ikinasal ako kay Regan. Ang paalam ko lang sa kanila ay magtatrabaho ako sa bahay ni Regan para makabayad sa perang ninakaw ni ate. Kaagad akong umakyat ng kwarto habang naiwan naman sa sala ang lalaki. Kinakabahan ako dahil alam kong sa oras na umakyat to, say goodbye virginity na ako. At hindi na nga ako nagkamali. Kalalabas ko lamang ng banyo galing ligo nang siya naman itong pagpasok sa kwarto ko. Titig na titig to sa akin. Sa labis na pagkagulat ko ay
Hindi ko na malayang nakalapit na pala ito sa akin at wala itong sinayang na sandali. Kaagad nitong inangkin ang mga labi ko. Tumutol ako ngunit hindi niya ako pinakinggan. Ilang sandali pa'y marahas nitong hinubad ang towel na siyang nagsisilbing takip ko sa hubad kong katawan. Dahil wala akong suot na kahit ano, kaya't malaya nitong pinaglakbay ang mga kamay sa katawan ko. At wala na nga akong nagawa ng tuluyan niya akong angkinin. Ang akala ko isang beses lang, ngunit mukhang mahilig ito sa pakikipagbuno sa kama. Dahil kahit lasing ito ay nagawa pa nitong angkinin ako ng 4 na beses. Kinaumagahan, nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Nang lingunin ko si Regan ay wala na siya sa tabi ko. Nagpa siya akong bumangon ngunit napadaing ako ng maramdaman ng sakit sa parteng baba ng mga hita ko. Kainis ang lalaking yun. Napaka-wild naman niya. Bulong ko sa aking sarili habang dahan-dahan akong tumatayo. Regan's point of view. Habang nasa opisina, ay hindi mawala-wala sa isip kong mukha ni Izzy. Lalo na nang inangkin ko siya. Oh shit, Regan. Hindi ka pwedeng mabaliw sa kapatid ni Nathalie. Dahil iiwanan mo rin siya kapag naibigin na niya sa iyo ang anak na gusto mo. Singhal ko sa sarili ko habang nilalaro ang ballpen hawak ko. Pag uwi ko ng bahay ay naabutan kong naglilinis si Izzy. Tumikim ako para malaman ng dalaga na dumating na ako. Bakit ka naglilinis ng bahay? Pagalit kong tanong sa kanya. Wala naman kasi akong gagawin dito. Nababagot na ako sa kwarto mo. Nakita kong ginawa niyang pag-irap sa akin. Wala kang ibang gagawin sa bahay na to kung hindi ang paligayahin ako at bigyan ng anak. Sumunod ka sa akin sa kwarto. Ayoko nang pinaghihintay ako ng matagal. Yun lamang at tinalikuran ko na siya. Pagkapasok nito ng kwarto ay kaagad ko siyang kinabig at kinuyumos ng halik sa mga labi. Dahil sa maghapon na ito, siya lamang ang laman ng isipan ko. Halos hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil mukha niyang nakikita ko. Mabilis ko siyang inihiga sa malambot kong kama. Mabilis ang kilos ko na hinubad ang lahat ng mga saplot niya. Wala akong naramdaman na pagtutol mula sa kanya. At ramdam kong nagugustuhan din niya mga halik at haplos ko sa kanyang katawan. Naging magandang takbo ng pagsasama namin ni Izzy. At habang nakakasama ko siya ng matagal ay mas lalo ko siyang nakikilala. Marami silang pagkakaiba ni Nathalie. Nandito kami ngayon sa balcony ni Gab habang nakatingin ako sa kinaroroonan ni Izzy. Nasa garden ito at nagdidilig ng mga halaman. Naks naman, hindi mawala-wala ang tingin mo kay Izzy ah. Yung totoo, Regan, in love ka na ba sa kapatid ng ex mo? Hindi ko alam, Gab, pero hindi ko siya po pwedeng mahalin dahil kapatid siya ng babaeng nanloko sa akin at hindi malabong katulad din siya ng ate Nathalie niya. Bro, hindi naman porket magkapatid silang dalawa ni Nathalie, ay parehas na silang manluloko. Kilalanin mo munang mabuti si Izzy bago mo siya husgahan. Wika ni Gab sa akin ah, kinabuntong hininga ko. Ewan ko ngunit nahihirapan na talaga ako magtiwala sa mga tao ngayon. Lalo pat magkapatid sila Izzy at Nathalie. Kinagabihan, maaga akong umuwi ng bahay dahil gusto kong yayain kumain sa labas si Izzy. Napag-isip-isip ko kasi ang mga sinabi sa akin kanina ni Gab. Tama ito, kaya't ito ko ngayon, magpapakaasawa kay Izzy. Nagulat pa ito nang makita akong pumasok sa kwarto namin. Oh, Regan, bakit ang aga mo atang umuwi ngayon? Magbihis ka, aalis tayo. Ha? Saan naman tayo pupunta? Pwede ba? Mamaya ka na magtanong. Magbihis ka na para makaalis na tayo, okay? Inis kong sagot sa kanya. Nauna na akong bumaba sa kanya. Sa sala ko na lang siya hihintayin. Habang hinihintay kong bumaba si Izzy ay isang unknown number naman ang tumawag sa akin. Ngunit hindi ko yun sinagot. Naisip kong baka mga wala lang magawa sa buhay, kaya nagtitrip. Hindi naman nagtagal ay bumaba na si Izzy. Halos malunok ko ang sarili kong laway nang tuluyan siyang makalapit sa akin. You look beautiful tonight. Yun lamang at mabilis ko siyang ginawa rin ng halik sa mga labi bago hinawakan ng isa niyang kamay at inalalayan ng palabas ng bahay.
Dinala ko siya sa isang sikat na Filipino restaurant. Halos malula ito sa dami ng in-order kong mga pagkain. Ang dami mo namang in-order. Hindi natin to mauubos. It's okay. Iuwi natin ng iba para may makain sila manang Alice at ang mga tauhan ko. Masaya naming pinagsaluhan ng mga pagkain at aaminin kong nag-enjoy akong kasama ang asawa ko. Oo, asawa ko. Dahil gusto ko nang totohanin ng pagiging mag-asawa namin ni Izzy. Nare-realize kong tama si Gab. Hindi porket magkapatid sila Nathalie at Izzy ay parehas na silang manluloko. Gusto kong buksan ang puso ko para kay Izzy. Gusto ko siyang mahalin ng buo, yung may kasamang pagtitiwala. Gusto kong mawala ang mga pagdududa ko sa kanya bago ko sa kanya sabihin na mahal ko na siya. Mag-aalas 9 na ng gabi nang makarating kami ng bahay. Hindi pa rin mawala-wala ang ngiti sa mga labi naming dalawa. Thank you sa masarap na dinner. Sobrang nag-enjoy ako sa dinner natin. Nakangiting wika ni Izzy. Ako din, Izzy. Nag-enjoy sa dinner date natin. At gusto kong gawin natin yun kahit 3 times a week. Dinner date natin? Yes, my lovely wife. Bakit? Ayaw mo ba? Kunwari ay nalungkot kong tanong sa kanya. Siyempre gusto ko, Regan. Yun lamang at hinalikan niya ako sa pisngi. Tatalikod na sana ito nang maagap ko siyang hilahin papalapit sa akin at mabilis na sinakop ang mga labi nito. Good night, Izzy. Pinauna ko nang umakyat sa kwarto si Izzy dahil may trabaho pa akong kailangan tapusin sa study room. Habang abala ako sa pagdipa ng laptop ay biglang tumunog ang cellphone ko at yung unknown number na naman ang tumatawag. Inis kong dinampot ang cellphone at sinagot to. Hello? Who's this? Yamot kong tanong ngunit na natiling tahimik ang kabilang linya. Papatayin ko na sana ang tawag na yun nang bigla na lamang may nagsalita na boses babae. At kilala ko kung kaninong boses yon. Nathalie? Sambit ko sa pangalan ng babae. Ako nga, Regan. Pwede ba tayong magkita? Wow! Bilib din naman ako sa kakapalan ng mukha mo. Pagkatapos mo kong iwan at ipahiya sa maraming tao, may gana ka pang tumawag sa akin para makipagkita? Galit kong wika kay Nathalie. Narinig ko ang pag-iyak nito. Please, Regan. Hayaan mo ako makapag-explain. Lahat sasabihin ko sa'yo. Kung gusto mo ipakulong mo ako ay okay lang sa akin. Kusa akong susuko sa mga pulis. Umiiyak nitong pakikiusap sa akin. Upang marinig ang side ni Nathalie ay pumayag ako makipagkita sa lugar na sinabi niya. Nang marating kong lugar ay kaagad ko siyang nakitang nakaupo. Nang makalapit ako sa kanya ay sunod-sunod akong tumikhim. Sa gulat ko'y bigla na lamang niya akong niyakap habang umiiyak. Inis ko siyang itinulak. Ang kapal ng mukha mong yakapin ako. I hate you, Nathalie. Pinagsisisihan ko na minahal kita at binigay ko sa iyong lahat. Dahil wala kang kwentang babae. Galit na wika ko sa kanya habang dinuduro siya sa mukha. Go ahead, Regan. Magalit ka sa akin. Kasuklaman mo ko. Tatanggapin ko ang lahat dahil kasalanan ko naman. Pero sana naman hayaan mo muna ako magpaliwanag sa iyo bago ka magalit sa akin. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag sa akin. Pero siguraduhin mo lang na lahat ng sasabihin mo o totoo. Dahil kung hindi, isusumpa kita ng tuluyan. At pagsisisihan mo na nakilala mo pa ako, Nathalie. Galit kong wika sa kanya habang nakakuyom ang isang kamao. Oo, totoong niloko kita. Dahil nagpadala ako sa matatamis na pangako sa akin ni Ryan. Nakilala ko siya sa isang bar hanggang sa naging magkaibigan kaming dalawa. At nahulog ang loob ko sa kanya. Mayaman din siyang katulad mo. Kaya't pinangakuan niya ako ng kung ano-ano at ako naman si tanga. Nagpauto. Ngunit lahat ng mga pangako niya sa akin ay walang natupad. Hanggang sa nalugi ang dalawa niyang negosyo at upang makabawi, kailangan niya ng malaking halaga. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, iniwan kita at nasilaw ako sa pera mo. Kaya't ninakaw ko ang pera mo. Lumipad kami papuntang Hong Kong para dun mag-umpisa bilang mag-asawa. Ngunit bigla siyang nagbago. Naging lasinggero at sugarol siya.
Pinatalo niya ang lahat ng perang ninakaw ko sa'yo. Hanggang sa wala nang natira ni piso. Natuto na rin siyang saktan ako hanggang sa nasanay siya sa pananakit sa akin. Walang araw na hindi niya ako sinasaktan, Regan. Marahil ito na ang karma ko sa ginawa ko sa'yo. I'm so sorry, Regan. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Maniwala ka man sa akin o hindi, mahal na mahal pa rin kita. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya ng mga sandaling yun. Ngunit nang ipakita niya sa akin ang kanyang katawan na puro pasa ay nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Lahat ng galit ko kay Nathalie ay biglang naglaho sa isang iglap. Niyakap ko siya habang umiiyak sa balikat ko. Tahan na, Nathalie. Simula ngayon wala nang mananakit sa'yo dahil nandito ka na ulit sa akin. Pagpapagaan ko ng loob niya. Sinama ko siya sa bahay at ang guest room ang pinagamit kong kwarto sa kanya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lamang kay Manang Alice. Siya nang bahala mag-asikaso sa'yo. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito, Regan. Napakabuti mong tao. Nakukonsensya ako sa ginawa ko sa'yo. Kung hindi sana ako nagpauto kay Ryan, di sana masaya tayo ngayon bilang mag-asawa. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Hindi naman tayo naging mag-asawa pero pwede naman tayong maging magkaibigan ulit. Salamat talaga. Salamat ng marami. Pagkalabas ko ng guest room ay nagtuloy na ako sa kwarto naming mag-asawa. Tulog na si Izzy. Nagtuloy ako ng banyo para mag-shower. Habang nasa shower ako ay naalala ko na hindi ko pa pala nasabi kanina kay Nathalie na may asawa na ako. At walang iba kung hindi ang kapatid nito. Ayoko naman na magkita silang kapatid dito sa bahay ko tapos ay may mamuong alitan sa pagitan nilang dalawa. Pagkalabas ko ng banyo ay kaagad akong nahiga. Ginawaran ko ng halik sa mga labi ang asawa ko. Tumugon to sa halik ko kaya't mas lalong lumalim ang halika naming dalawa. Maya-maya pa ay malaya ko nang hinahaplos ang kanyang malambot na katawan na nagdulot ng init sa aking pagkatao. Bumaba nang bumaba ang mga halik ko sa kanya hanggang sa marating kong malulusog niyang mga dibdib. Wala akong inaksayang sandali. Kaagad ko yung nilantakan hanggang sa magsawa ako at lumipat sa ibang parte ng katawan nito. Regan, I need you, Izzy. Gusto kitang angkinin at iparamdam sa iyong pagmamahal ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil kailangan kong maagang pumasok sa opisina. Nagulat pa ako ng pagbaba ko ay nakita kong naghahanda ng breakfast si Nathalie. Good morning! Bati nito sa akin. Good morning din, ang aga mo naman atang nagising. Nakatulog ka ba ng maayos? Sinadya ko talagang gumising ng maaga para ipagluto ka ng mga paborito mong breakfast. Tara! Let's eat? Wala na akong nagawa kung hindi ang kumain kasabay si Nathalie. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na ako sa kanya na aalis na ako. Nang sa gulat ko'y bigla na lamang niya akong hinalikan sa mga labi ko. Nathalie, stop! Why? Ginagawa naman natin to dati ah. Oo, dati yon, pero hindi na ngayon. Next time, huwag mo na ulit akong hahalikan sa labi, okay? Mabilis ko siyang tinalikuran at nagtungo ng garahe. Mabuti na lamang at tulog pa si Izzy. Kung hindi, lagot na. Izzy's point of view. Nang magising ako'y wala na sa tabi ko si Regan. Napangiti pa ako nang maalalang nangyari sa amin ng nagdaang gabi. Masaya ako dahil habang tumatagal kaming nagsasama ay nagiging mabait na ito at sweet sa akin. Hindi gaya dati na kasing lamig ng yelo ang pakikitungo nito sa akin. 7 buwan na kami nagsasama ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ako nabubuntis. Minsan nga, natatakot na ako dahil baka baog ako, kaya hindi ako nabubuntis ni Regan. Kahit na gabi-gabi naman kaming nagtatalik. Minsan naisip kong pumunta ng Ubando para magsayaw dahil kapag nagsayaw daw doon, ay himalat mabubuntis na. Bumangon ako at nagtungo ng banyo para maghilamos ng muka. Gusto ko kasing ipagluto ng agahan si Regan. Pababa na sana ako nang makita si Regan sa sala ngunit ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makitang may kahalikan tong babae. Kung nakakagulat yon, ay mas nakakagulat nang makilala ko kung sinong babaeng kahalikan nito. Ate Nathalie? Sambit ko sa pangalan ng babae.
Hindi ko na hinintay pa na matapos ang kanilang halikan. Nagmamadali akong bumalik ng kwarto at doon ko lamang napagtanto na apektado ako sa nakita ko. Aminin ko man o sa hindi, pero nahuhulog ng loob ko kay Regan. At sa tingin ko'y mahal ko na siya. Kaya't nasaktan ako sa nasaksihan ko. Hindi ako bumaba dahil ayokong magpang-abot kaming dalawa. Oo, miss ko na ito ngunit hindi ko alam kung papaano siya nga harapin. Idagdag pang asawa ko ng ex-boyfriend niya. Naisipan kong tawagan si Regan para ipaalam dito na alam kong nasa bahay na ang ate ko. Ngunit ring lamang ng ring ang cellphone. Hindi naman ito sinasagot. Pagsapit ng tanghali ay hindi na ako nakatiis sa sobrang gutom. Kaya't napilitan akong bumaba para kumain. Ngunit wrong dahil nasa kitchen si ate at kumakain. Nagulat pa ito nang makita ako. Easy? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Nagtataka nitong tanong sa akin. Dito kasi ako nagtatrabaho bilang assistant. Oo tama, assistant ni Kuya Regan. Kaagad ko siyang niyakap ng mahigpit na kaagad naman niyang ginantihan din ng yakap. Magkatabi kaming naupo habang maganang kumakain. Mabuti naman ate't nagpakita ka na sa amin. Saan ka ba galing ha? Mahabang kwento Easy, pero hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, nandito na ako't may posibilidad na maging kamay ulit ni Regan. Ha? Bakit mo naman nasabi yan ate? Kasi hindi niya ako patitirahin dito kung hindi niya na ako mahal. At ito pa, alam mo ba kanina bago siya umalis, nag-kiss kaming dalawa. Bigla akong natahimik at nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Alam ko naman na kaya ako inalok ni Regan na maging asawa ay para dalhin ang anak niya. Maliban dun ay wala na. Akala ko kasi noong una hindi ko ito magagawang mahalin. Ngunit mali pala ako. Ngayon na nagbalik na si ate, ay baka hindi na ako kailangan ni Regan sa buhay niya. Kasi mas gugustuhin itong si ate ang magdala ng magiging anak nila. Malalim akong napabuntong hininga tumingin sa kawalan. Matyaga akong hinintay ang pag-uwi ni Regan. Kahit na nag-text ito na gagabihin to ng uwi. Nagkayayaan daw kasi silang magkakaibigan dahil birthday ni Gab. 10:00 na pero wala pa rin to kaya't nagpasya na lamang akong matulog. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong may humahalik sa akin. Kahit hindi ko idilat ang mga mata ko, alam kong si Regan yun. Regan? Bakit? May iba pa bang halik sa'yo? Siyempre ako lang, wala nang iba Easy dahil akin ka lang. Maingat kong idinilat ang mga mata at mula sa ilaw na nagmumula sa lampshade ay naaninag ko ang mukha ng gwapo kong asawa. Pwede ba tayong mag-usap tungkol kay ate? Saad ko sa kanya ngunit bumuntong hininga ito. Bukas na lang Easy. Masyado ng gabi at isa pa pagod ako. Huminto ito sa paghalik at sumubsob ang mukha sa balikat ko. Maya-maya pa ng konti ay naramdaman kong mabigat nitong paghinga. Tanda na tulog na ito. Nang umagang yun ay sinadya ko talagang magising ng maaga para bago bumaba si Regan ay makapag-usap muna kami. Pagkalabas niya ng banyo ay agad ko siyang sinalubong. Can I talk to you? Sure, ano ba yun? Nagkita na kami ni Ate Nathalie kahapon at masaya ako dahil napatawad mo na siya. Salamat Regan dahil sa kabila na ginawa ni ate, tinulungan mo pa rin siya at pinatira dito. Siyempre naman, dahil hindi ko rin naman siya matitiis. I know, dahil mahal mo pa rin ang ate. Masaya ako para sa inyo dahil sa wakas, pwede nang matuloy ang naudlot niyong kasal. Ang sakit sa dibdib habang sinasabi ko ang mga katagang yon. Easy, sambit niya sa pangalan ko habang titig na titig sa mukha ko. It's okay, Regan. Naiintindihan ko naman na, kaya tayo nagpakasal para hindi ka na pag-usapan ng mga tao at dalhin ang anak mo. Don't worry, wala akong sinabi kay ate. Ang sabi ko lang sa kanya, nagtatrabaho ko sa iyo bilang assistant mo. Hindi ko na siya hinintay pang makapagsalita. Kaagad ko na siyang tinalikuran at nagtungo ng dressing room para mag-impake ng mga gamit ko. Hindi ko na malayang sumunod pala ito sa akin.
Hey, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Matigas niyang tanong sa akin. Uuwi na muna ako sa amin. Gusto ko kayong bigyan ng privacy eh. Alam ko namang na-miss niyong isa't isa. Mataray kong sagot sa kanya. Ha? Anong privacy? At anong uuwi ka sa inyo? Hininto ko ang ginagawa ko at hinarap ko siya. Simula nang nagpakasal ako sa'yo, hindi na ako nakauwi sa amin. Miss na miss ko na ang mga magulang ko. Gusto ko na silang mayakap at makasama. Palagi naman kayong magkausap sa phone ah. Iba pa rin yung uuwi ako at mayayakap ko sila. Wala ka namang dapat na ipag-alala, Regan. Dahil tutuparin ko pa rin ang napag-usapan natin. Babalik din ako rito. Mga 1 linggo lang ako sa amin. 1 linggo? Easy naman. Masyadong matagal ang 1 linggo. Hindi ko kayang mawala ka ng ganun katagal. Nandito naman si ate. Kaya alam kong kayang-kaya mo. What? Hindi ko na sinagot ang tanong niya. Itinuloy ko na ang pag-iimpake ko ng mga damit ko. Sa gulat ko ay bigla na lamang niya akong hinila palapit sa kanya. Dahilan para sumubsob ako sa mabuhok niyang dibdib. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa mukha ko. Dahilan para mapatingala ako sa kanya. Ilang sandali pa'y pinaglandas nito ang mga daliri hanggang sa labi ko. Regan, hindi ko kayang mawala ka ng matagal dito, Easy. Please bumalik ka kagad. Pakikiusap niya sa akin habang nagpapakyut ang mga mata na nakatingin sa akin. Saglit lang naman ang 1 linggo ah. Sa'yo saglit lang. Pero para sa akin ay matagal yun. Basta, 3 araw ka lang doon at susunduin na kita, okay? Pero Regan, hindi na natuloy ang sasabihin ko dahil bigla na lamang niyang sinakop ang mga labi ko. Naanimoy ang tagal niyang hindi nahalikan. Wala akong nagawa kung hindi ang magpaubaya na lamang sa gusto niya. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na lamang ang paglapat ng likod ko sa malambot na kama. Regan, malilate ka na sa trabaho mo. Wika ako sa kanya nang bitawan niya mga labi ko. Makakapag-antay naman ang trabaho ko sa opisina ko. Pero ako, hindi ko na kayang mag-antay pa. Gigil niyang sagot sa akin tsaka muling sinunggaba ng mga labi ko. Ilang sandali pa'y muli naming pinagsaluhan ng init ng mga katawan namin. Hinatid ko siya hanggang sa baba, ngunit biglang dumating si ate. Nagulat pa ako nang bigla niyang halikan sa mga labi si Regan. At ang magaling kong asawa, mukhang gustong gusto naman. Nakaramdam ako ng inis sa kanilang dalawa lalo na kay Regan. Dahil kakatapos lamang niya akong angkinin, tapos ay papayag siyang magpahalik kay ate. At sa labi pa talaga. Bago pa ako tuluyang umiyak sa harapan nila ay pasimple na akong umakyat para masolo na nila ang isa't isa. Regan's point of view. Nang umagang yun ay hindi ko napigilan ang sarili na angkinin si Easy dahil walang minuto na hindi ko namimiss ang mga labi niya. Sa kanya lang ako na-addict ng ganito at nahumaling, lalo na sa pakikipag-make love sa kanya. Every time na nakikita ko ang babae ay wala akong ibang gustong gawin kung hindi ang angkinin to. Pagkababa namin ay parehas kaming may ngiti sa mga labi. Ngunit bigla nilang dumating si Nathalie at bigla na lamang akong hinalikan sa mga labi. Nathalie! Saway ko sa kanya. Nang lingunin ko si Easy wala na ito doon. Sorry Regan, nasanay lang talaga ako na halikan ka. Nathalie, iba nun at iba ngayon dahil may asawa na akong tao. What? Asawa? Hindi niya makapaniwalang tanong sa akin. Yes, may asawa na ako at nandito lamang siya sa bahay na ito at ayokong mag-away kaming dalawa ng dahil lamang sa'yo. No, hindi yan totoo na may asawa ka na. Alam kong nagsisinungaling ka lang. Hindi ako nagsisinungaling dahil wala sa pagkatao ko ang maging sinungaling. Kailan ka pa nag-asawa? At sinong asawa mo? Gusto mo talagang malaman kung sinong asawa ko? Yes! Sinong babaeng nang agaw sa'yo sa akin? Lilinawin ko lang, Nathalie. Hindi niya ako inagaw sa'yo dahil ikaw tong umalis at iniwan mo ko sa ere. Sinabi ko na sa'yo kung bakit ko yun nagawa, di ba? Pero nandito na ako, Regan. Bumalik na ako sa'yo at handa na ako magpakasal sa'yo. It's too late, Nathalie. Kung gusto mong malaman kung sinong asawa ko,
Bakit hindi ka pumunta sa kwarto ko para makilala mo siya? Yun lamang at mabilis na akong sumakay sa kotse. Paaandarin ko na sana ang kotse ko nang maisip kong baka awayin ni Nathalie si Izzy. Dahil sa isipin yun ay mabilis akong bumaba ng kotse. Halos liparin ko ang hagdanan hanggang sa makarating ako ng kwarto namin. Naabutan kong nandun nga si Nathalie at baka sa mukha nitong pagtataka nang makita si Izzy. Ano to, Regan? Bakit nandito sa kwarto mo ang kapatid ko? Galit niyang tanong sa akin habang hinihintay ang sagot ko. Dahil siyang asawa ko. Ano? Asawa mo si Izzy? Papaano? Bakit? Hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo, Nathalie. Dahil wala naman tayong relasyon ng naging asawa ko si Izzy. Tinatanong mo sa akin kung bakit ko naging asawang kapatid mo? Simple lang. Dahil sa mahal ko siya. Happy? No! Hindi ako maniniwala sa'yo. Alam kong nagsisinungaling ka lang sa akin. Gusto mo akong saktan para makaganti ka sa ginawa ko sa'yo. Galit tong lumabas ng kwarto at naiwanan kaming dalawa ni Izzy. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Hindi, pero nararamdaman kong nasaktan siya sa natuklasan niya tungkol sa atin. Please, Regan, sundan mo ng ate. Kausapin mo siya. Mag-usap kayong dalawa. Pakikiusap sa akin ni Izzy ngunit hindi ko siya sinunod. Wala na kaming dapat na pag-usapan pa dahil matagal nang tapos ang tungkol sa aming dalawa. Ikaw na ang asawa ko ngayon, Izzy. At mahal kita. Hindi ko na napigilan ng sarili ko na sabihin sa kanya na mahal ko siya. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa mga labi niya. Anong sabi mo? Mahal mo ko? Gulat niyang tanong sa akin. Oo, Izzy. Mahal kita. Mahal na mahal. Ikaw ba? Mahal mo ba ako? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Hindi lang mahal, Regan. Kung hindi mahal na mahal na mahal na mahal kita. Sa sobrang tuwa ko ay binuhat ko siya at inikot-ikot. At nang mapagod ako, kaagad kong inangkin ang mga labi niyang kinababaliwan ko. Ngayon lang ako nabaliw ng ganito sa isang babae at mamamatay ako kapag nawala sa akin ang asawa ko. Maingat ko siyang inihiga sa kama habang magkahinang pa rin ang mga labi namin. I love you, Izzy. Bulong ko sa kanya habang sinasamba ko ang buong pagkatao niya. I love you too, Regan. Hindi na ako pumasok sa opisina dahil mas pinili ko na lamang na manatili sa kwarto kasamang asawa ko. Nakahiga kami ngayon habang magkayakap. Kakatapos lamang naming pagsaluhan ng init ng aming pagmamahalan. Sigurado ka ba na hindi ka na talaga papasok sa opisina? Maaga pa naman ah. Hindi na dahil gusto kong mag-duty sa'yo maghapon at magdamag. Biro ko sa kanya na kinahagikik naman ito. Puro kakalokohan. Anong gusto mo? Maghapon na lamang tayo dito sa kwarto at… Oo naman, para sulit ang maghapon ko rito. Putol ko sa iba pa sana niyang sasabihin. Baka naman magsawa ka na sa akin, ha? Hindi ako magsasawa sa iyo dahil mahal na mahal kita. At isa pa, kailangan na talaga nating magkaroon ng anak para makita ko ng lahi ko. Nakita ko ang biglang paglungkot ng kanyang mukha. Hey, may nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Wala naman, pero paano kung hindi kita mabigyan ng anak? Iiwanan mo ba ako? Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Kasi naman, Regan, mag-iisang taon na tayong mag-asawa tapos hanggang ngayon hindi pa rin ako nabubuntis. Samantalang yung iba, one night stand lamang ay buntis kagad. Naisip ko tuloy paano kung baog pala ako. Natawa na lamang ako sa mga sinabi ng asawa ko. Kinabig ko siya para mas lalong magdikit ang mga katawan namin. Alam mo, Izzy, hindi naman totoo yung mga one night stand na yan. Tapos, buntis ka agad. Sa mga movies lamang nangyayari ang mga ganyan. Pero sa totoong buhay, hindi. Maraming ang mag-asawang taon ang binibilang bago biyayaan ng anak. Kaya hindi mo kailangang malungkot, okay? If ever naman hindi tayo magkaroon ng anak, walang problema yun sa akin. Ang mahalaga, magkasama tayong dalawa at mahal natin ang isa't isa. Hindi mo ako iiwanan at ipagpapalit sa iba? Of course not.
Masyado kitang mahal para iwanan at ipagpalit sa iba. Alam mo ba na sa'yo lamang ako na humaling ng ganito? Yung feeling na ayokong mawalay sa tabi mo? Talaga ba? Hindi ka ba nagbibiro? Naninigurado nitong tanong sa akin na kinatawa ko. Gusto mong patunayan ko sa'yo? Tanong ko sa kanya habang pinaliliguan siya ng maliliit na mga halik sa batok nito. Napasinghap pa ito nang dumako ang mga halik ko sa dibdib niya. Regan, anong ginagawa mo? Gusto ko lang patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal, Easy. Nagising akong madilim ang buong kwarto. Hinagilap ko ang cellphone ko at nagulat pa ako nang makitang 8:00 na pala ng gabi. Binuksan ko ang lampshade at natunghayan ko ang tulog na si Easy. Marahil ay napagod ito sa pinaggagawa namin maghapon. Maingat akong bumaba ng kama. Gusto kong ipagluto ng masarap na hapunan si Easy. Habang abala ako sa pagluluto ay may mga kamay na pumulupot sa akin. Sa pag-aakala kong si Easy ito kaya dahan-dahan akong humarap sa kanya. Pero ibang mukha ang nakita ko. Nathalie? Gulat kong sambit sa pangalan niya. Ako nga, Regan. At alam kong mahal mo pa rin ako na kaya mo lang pinakasalan si Easy. Ay para makaganti sa akin. Nandito na ako, Regan. Hindi mo na siya kailangan pa sa buhay mo. Oo. Aaminin ko noong una hindi ko siya mahal. Pinakasalan ko siya para makaganti sa'yo. Pero nagbago ang pagtingin ko sa kanya dahil habang nakakasama ko siya ng matagal, ay mas lalo ko lang siyang minamahal. Iwinaksi ko mga kamay niyang nakapulupot sa akin, ngunit mas lalo lamang siyang pumulupot sa akin. Ano ba, Nathalie? Hindi kita pinatira dito para akitin ako at sirain kaming mag-asawa. Pinatira kita dito dahil naaawa ako sa'yo at kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. Pero sana naman ilugar mong sarili mo sa tamang lugar. Bakit, Regan? Mas masarap ba siyang humalik? Mas magaling ba siya sa kama? I think hindi. Dahil ako lamang nakakapagpaligaya sa'yo. Bigla na lamang niya akong hinalikan sa mga labi. At sa galit ko'y naitulak ko siya. Hindi ba't pinagsabihan na kita na wag mo na akong hahalikan sa labi? Nathalie naman. Nandito lang ang asawa ko't anytime pwede niya tayong makita. Wag mo naman akong gawing masama sa paningin ng asawa ko. Inis ko siyang iniwan sa kusina pero sumunod pa rin siya sa akin hanggang sa hagdanan. Sige lang, Regan. Tanggihan mo ako ngayon. Pero alam kong dyan sa kaloob-looban mo, namimiss mo rin ng mga halik at ihakap ko. Pahabol na sigaw sa akin ni Nathalie. Naiiling na lamang akong pumasok sa kwarto namin at nakahinga ako ng maluwag nang makitang tulog pa rin si Easy. Nagpa-deliver na lamang ako ng dinner namin dahil ayoko na magluto pa. Baka magpang-abot na naman kami ni Nathalie at yun ang ayaw kong mangyari. Habang hinihintay kong in-order kong mga pagkain ay napag-isip-isip kong hindi magandang tignan kung mananatili pa rin ng matagal si Nathalie dahil baka magkagulo pa ang magkapatid. Nagpa siya kung puntahan siya sa guest room para kausapin na kailangan niya nang umalis ng bahay ko. Kumatok ako ng 3 beses ngunit hindi niya ako pinagbubuksan ng pintuan. Nang pihitin ko ang doorknob ay hindi naman pala nakalak. Pumasok ako ngunit wala si Nathalie. Nasaan kaya siya? Bulong ko sa sarili nang marinig kong lagaslas ng tubig na nagmumula sa banyo. Lalabas na sana ako ng kwarto nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo at iluwa mula doon ang bagong ligong si Nathalie. Nakangiti itong lumapit sa akin. Sabi ko na nga ba't hindi mo ako matitiis, Regan? Dahil namimiss mo na ang mga halik at yakap ko. Hindi ako nagpunta rito para sa bagay na yan. Nandito ako para kausapin ka na. Kailangan mo nang lisanin tong bahay ko. What? Tamang narinig mo. Pinapaalis na kita dito sa pamamahay ko. Dahil ayokong mag-away kaming mag-asawa ng dahil lamang sa'yo. I'm sorry, Nathalie, pero kailangan mo nang umalis dito bukas ng umaga. No, Regan. Hindi ako aalis dito. Alam kong mahal mo pa rin ako. Naguguluhan ka lang dahil sa mga nangyari. Please, Regan, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para patunayan sa iyong pagmamahal ko. Hindi mo na kailangan gawin yun dahil wala na akong pagmamahal sa iyo. At ikaw ang gumawa ng paraan para mawala ang pagmamahal kong yun. Hindi ako papayag na mapunta ka lang kay Easy. Dahil sa akin ka lang, Regan.
Naririnig mo ba ako, ha? Sa akin ka lang! Halos manlaki ang mga mata ko nang bigla na lamang niyang tanggalin ang pagkakabuhol ng towel sa katawan nito at bumagsak sa sahig. Wala ito ni isang saplot, kaya't kitang-kita ko ang kahubaran nito. Naglakad to palapit sa akin at walang sabi-sabing siniila ko ng halik sa mga labi. At iyon ang tagpong naabutan ni Izzy. Anong ibig sabihin nito, Regan? Mahinahong tanong sa akin ni Izzy. Pero kita ko sa mga mata niya mga luhang nag-uunahang pumatak na. Let me explain. Wala ka nang dapat na ipaliwanag pa dahil malinaw ng lahat sa akin na si ate pa rin talagang mahal mo. Patakbo itong lumabas ng guest room at naiwan kaming dalawa ni Nathalie. Nakita mo na yung ginawa mo? Sinira mo yung pagsasama namin. Sa sobrang galit ko ng mga sandaling yun ay sinakal ko sa leeg si Nathalie. Kahit anong pakiusap nito hindi ko siya pinakikinggan. Hanggang sa mahimasmasan ako at pabalang ko siyang binitawan. Lumagapak ang katawan nito sa sahig. Ipagdasal mong magkaayos kaming dalawa ni Izzy. Dahil kung hindi, I swear Nathalie, I will kill you. Patakbo akong lumabas ng guest room ngunit nakasalubong ko si Izzy. Nabitbit nito ang lahat ng gamit. Please Izzy, mag-usap muna tayo. Huwag mo akong iwanan. Pasensya na Regan ngunit nakapag-desisyon na ako. At ang desisyon ko, iwan ka. Kay ate Nathalie. Doon ka na. Total kayo naman talagang totoong nagmamahalan. Hindi ko na mahal ang ate mo dahil ikaw nang mahal ko. Matagal na yun. At alam mo yan. Kung ano man ang nakita mo walang ibig sabihin yun. Pumunta lang ako ng guest room para kausapin siya na kailangan niyang umalis dito. Kasi ayaw ko siyang pagmulan ng pag-aaway natin. Gusto mong maniwala ako sa'yo? Ibang nakita ko sa sinasabi mo. Naghahalikan kayong dalawa at wala ni isang saplot si ate. Ano bang gusto mong isipin ko? Na naglalaro lamang kayo? Hindi ko siya hinalikan. Siyang humalik sa akin pero hindi ko tinugon ang mga halik niya. Dahil mga halik mo lamang ang gusto kong maramdaman. Sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling. Nagsasabi ako ng totoo. Please Izzy, huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iiwanan dahil hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin oras na lumabas ka ng bahay na ito. Kahit na anong pigil ko sa kanya, ay hindi niya ako pinakinggan. Pakiramdam ko na mga sandaling yun ay gumuho ang mundo ko. Izzy's point of view. Labis akong nasaktan sa naabutan kong tagpo. Naghahalikan ng asawa ko at kapatid habang hubot-hubad ang ate ko. Daig ko pang sinaksak ng ilang ulit sa sobrang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yun. Patakbo kong lumabas ang kwartong yun at nagtungo sa kwarto naming mag-asawa. Mabilis kong inimpake ang lahat ng mga gamit ko dahil ayoko nang makasama pang mga taong niloloko lamang ako. Kahit na anong pakiusap sa akin ni Regan, ay hindi ko siya pinakinggan. Nagmistula akong bingis sa mga paliwanag niya. Pagdating ko ng bahay ay nagulat pa si inay nang makita akong umiiyak. Anak, Izzy, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Patakbo kong niyakap si inay at sa balikat niya ako umiyak na umiyak. Ikinwento kong lahat-lahat. Wala akong inilihim sa kanya. Patawarin niyo po ako, inay, kung nagsinungaling ako sa inyo. Ayoko lang kasi mag-alala kayo sa akin. Kaya't sinabi ko magtatrabaho ako kay Regan. Kahit nang totoo ay bilang asawa niya. Naiintindihan kita, anak. At patawarin mo kami kung hindi ka man lang namin nadamayan ng mga panahong kailangan mo kami. Awang-awa na muli akong niyakap ni inay. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Ngunit walang Regan na nagpakita sa akin. Pinatunayan lamang ito na hindi talaga akong mahal niya. Kung hindi si ate. Malungkot akong bumangon ngunit sa pagtayo ko ay bigla na lamang akong nawala ng malay. Nang magising ako ay nasa 1 kwarto na ako. Nasaan ako? Mabuti naman at gising ka na, anak. Naku'y pinag-alala mo ko ng sobra. Nasaan tayo, inay? Nanghihina akong tanong kay inay. Nandito tayo sa ospital dahil bigla ka na lamang kaninang hinimatay. Namayani ang mahabang katahimikan sa kwartong yon. Maya-maya'y bumukas ang pintuan at isang babaeng doktor ang pumasok.
Kamusta ho, Dok? Bakit hindi matay ho ang anak ko? May sakit ho ba siya? Sunod-sunod na tanong ng inay sa doktor na tumingin sa akin. Walang sakit ang anak nyo. Normal lamang ho sa mga nagbubuntis ang mahilo. Tama bang pagkakaintindi ko? Buntis ang anak ko? Yes, ma'am. Congratulations. Magiging lola na po kayo. Nakangiting balita ng doktor kay inay. Bigla kong nahaplos ang manipis kong tiyan at mapait na napangiti. Masaya ako dahil sa wakas, magiging mami na ako. At higit sa lahat, mabibigyan ko na ng anak si Regan. Ngunit malungkot dahil malabong mabuo pa kami bilang isang pamilya. Huwag kang mag-alala, baby. Kahit walang daddy mo, mamahalin kita. Ako ang magiging mami't daddy mo. Excited na akong makita kang lumabas, anak ko. Regan's point of view. Simula nang umalis si Izzy, nawala na rin ang direksyon ng buhay ko. Hindi ako makapag-focus sa maayos sa trabaho. Gustong-gusto kong patayin si Natalie dahil sa ginawa niya sa amin ni Izzy. Ngunit hindi ko naman magawa dahil kapatid pa rin naman siya ng asawa ko. Isang gabi pag uwi ko ay sinalubong niya ako. Bakit nandito ka pa rin sa pamamahay ko? Galit kong saad sa kanya. Hinintay talaga kita para magpaalam sa iyo ng maayos at humingi ng tawad. Hindi ko naman intensyon na sirain kayong dalawa ni Izzy. Nadala lamang ako ng inggit. Kaya ako yun nagawa. Oo, aaminin kong mahal pa rin kita pero hindi ko naman magagawang saktan ng damdamin ng sarili kong kapatid. Wow! Really, Nathalie? So ano kayang tawag mo sa ginawa mo sa amin? Hindi ko alam, Regan. Marahil nabulagan lamang ako ng inggit. Kaya ako yun nagawa. Pero pangako nga ayusin ko ito. Kung kinakailangang lumuhod ako kay Izzy para bumalik siya sa'yo, gagawin ko. Huwag na, Nathalie. Dahil baka mas lalo lamang gumulong sitwasyon. Pero Regan, makakaalis ka na. At sana ito nang huli nating pagkikita. Mula sa balcony ay tanaw ko ang paglabas ni Nathalie sa malaking gate ng bahay ko. Oo, katulad ng mga nakaraang gabi ay lasing na naman ako. Wala sa loob ko na nagtungo ako ng bahay nila Izzy, kahit 10 oras na ng gabi. Izzy, lumabas ka dyan. Harapin mo ako, Izzy. Sigaw ko sa labas ng gate. Wala akong pakialam kung makakabulahaw na ako sa mga kapitbahay. Makalipas ang 1 oras na pagwawala ako sa labas ng bahay nila, ay sa wakas, lumabas din ang babaeng ilang linggo ko nang hindi nakikita. Kaagad ko siyang niyakap ng mahigpit. Ano ba, Regan? Bitawan mo nga ako. Pagpupumiglas niya sa akin. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinapatawad. Izzy, please umuwi ka na sa bahay oh. Kailangan kita. Pakikiusap ko sa kanya habang yakap-yakap ko pa rin siya ng mahigpit. Uuwi lamang ako doon kapag wala na si ate. Matigas nitong wika. Kung ganun pwede ka na umuwi dahil wala na doon si Nathalie. Umalis na siya. Please, Izzy. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para patunayan sa'yo kung gaano kitang kamahal. No need. Dahil alam ko naman. Tsaka nag-usap na kami ni ate. Pinaliwanag na niya sa akin ang lahat. Unti-unting nagliwanag ang mukha ko sa sinabi niyang yun. You mean, pinapatawad mo na ako? Oo, pasalamat ka't mahal kita. At isa pa sinabi sa akin ni ate na wala namang nangyari sa inyong dalawa. Dahil ikaw lang ang gusto kong angkinin ng paulit-ulit, Izzy. At wala nang iba pa. I love you. I love you more, Mr. Regan Lim. Wait, may good news pala ako sa'yo. Anong good news? Buntis ako at magiging daddy ka na. Really, Izzy? Hindi ko mapaniwala ang tanong ko sa kanya. Oo, Regan. Kaya't umayos ka na dahil kung hindi mo kami makikita kahit kailan. At yun ang hindi ko mapapayagan dahil baka iyon pang ikamatay ko, Izzy. Sumama na nga sa akin si Izzy pauwi ng bahay. Walang pagsidla ng saya ko dahil sa wakas, magiging daddy na ako. Pagpasok namin sa kwarto,
ay kaagad ko siyang hinalikan ng isang nag-aalab na mga halik sa labi. At alam kong higit pa sa halikang nais ng mga katawan namin. Makalipas ang 7 buwan ay normal na isinilang ni Izzy ang aming triplets na puro lalaki. Wala na akong mahihiling pa dahil binigay na sa akin lahat ng Panginoon ang lahat ng dasal ko. Wakas!